Ang mga labi nito ay ang nag-iisang banayad na feature sa mukha nito. Maninipis ang mga iyon, mapupula at makinis. No chopped part or discolored part whatsoever. She wondered how it would be like to be kissed by those lips. Kumanta ito. She's looking at my lips. Oh, she's staring at my lips. Naman niya ang pag-iinit ng mukha niya. Hindi siya makatingin dito. Ano ba ang malay niyang nakatingin na pala ito sa kanya? Ngayong abala ang imahinasyon niya sa ibang bagay. Shut up! Ani yan ang tila ayaw nitong tumigil sa paulit-ulit nitong pagkanta ng komposisyon nito. It's late. Go home. She's now embarrassed. Patuloy na pagkanta nito. Because I caught her staring at my lips. Did she find them sexy? I bet she is. Oliver. Oh, she thinks my lips are sweet. And I bet she wants to be kissed. Itinasa nito ang tono ng kanta. Oliver. Natawa siya nang bigla itong pumiyok. Tumawa rin ito. Nauwi sila sa paghahalakhakan hanggang sa hawakan ito ang kamay niya. Bigla na lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano ba itong nangyayari sa akin? Naiinis na ako sa sarili ko. Wala sa plano ito. I'm freaking out. Bahagyang pinisil nito ang palad niya. Wala na ring ngiti sa mga labi nito. Kung maaari lamang niyang kontrolin ang bilis at lakas ng tibok ng puso niya, ay ginawa na sana niya. Baka madama din to. He was a very sharp man. Maybe he would notice how tense she was. She didn't want him to get the wrong idea. Ano ba ang wrong idea? Kung ano man ang ideyang maisip niya, hindi wrong. Hindi nga lamang favorable sa iyo. Napalunok na naman siya. What the hell was the matter with her? Is the lack of intimacy and someone to talk to? As it really want to talk to? That's making me feel this way. We have something big in common. Working on the same mission. That's it. It's not that stupid to have a thing for him. Nang lumapit ang mukha nito sa kanya, ay hindi na siya nakagalaw. Lalong bumilis at lumakas ang tibok ng puso niya. Noon tumunog ang cellphone nito. Alam niyang hindi kanya iyon sapagkat kailanman ay hindi siya nag-ringtone ng sarili niyang kanta. Tuloy hindi niya malaman ang magiging reaksyon. Hindi niya kailanman naisip na maiinis siya kapag narinig niya ang sarili niyang tinig. That's your ringing tone? My song? Naaalang ang sabi niya. Nawala na ang nakakakabang sandali. Alam niyang mahirap nang maulit iyon at salamat na rin. Kabaliwan lamang iyon at hindi na dapat maulit pa. Magkakailangan sila at hindi nila kailangan ng ganoon sa ngayon. Yes, who's calling me at this time? Kinuha na ito ang cellphone at tumalikod. Ella, it's late. How are you? Ganoon na lamang ang nadama niyang panlulumo nang mas lumayo pa ito at nagkunwa siyang may inaayos malapit sa pwesto ito. Kung maaari lamang niyang hilingin na ilagay nito sa speaker ang babae, ginawa na niya. What's wrong? Really? Right now? Okay, I'll be there. Ibinulsa na nito ang cellphone pagkatapos pindutin. I have to go. What's up? Nag-away pa pala sila ni Gabriel. She wants someone to talk to. She doesn't have friends. I am her friend. Kailangan ko ito. Kailangan natin ito. You take her, okay? Tumango siya. Tila may pagmamadali ang kilos nito nang umalis. Sinilip niya ito sa bintana. Mabilis na sumibad ang sasakyan nito. Napasandal siya sa bintana. Naisip niyang tama ito. Kailangan niya iyon. Ang sabi nito noon ay hindi ito kailanman umalis sa tabi ni Ella. Alam ng babae na kung kailangan ito si Oliver ay naroon lamang ito. Naghihil-nahil lang ito ng pagkakataon kung kailan ito kakailanganin uli ni Ella. Perpekto ang tiyempo. Dapat niyang ipagpasalamat na mukhang hindi na nila kailangan gumawa ng mas malaking hakbang kaysa sa nagawa na nila. Ang kaso bakit parang hindi siya Ano ba't wala ka pa rito? Lola, don't worry. Diyan talaga ako magpapasko. Nandiyan na ba si Lola Adelia? Ang tinutukoy ni Amelia ay ang best friend nito. Si Manang Lena. Diyan ba magpapasko? Ang pamilya ni Manang Lena ay sa likod ng bahay nila nakatira. Katiwala nila ito. Dekada na itong nasa kanila at nakasama nila sa panahong walang-wala sila. Hindi sila iniwan ito. Siyempre at dito magpapasko ang mga yun. Kanina pa nga abalang alabala. Salamat daw sa pabonus mo. Abay kanina pa nandito si Adelia. Nakapagmorko na nga kami. Uwi na apo. Nagpaalam na siya rito at iginiyak ang mga iuuwi niyang regalo. Ilan pa sa mga regalo niya ang hindi pa niya naibibigay. Ang kinamanang Lena, sa lola niya at sa best friend nito
At ang kay Oliver, last-minute shopping ang ginawa niya at pagdating sa pagpili ng ibibigay sa lalaki, ay nangunguti siya. Ano nga ba ang may bibigay sa isang taong mayroon na ang lahat? Nagkukumpos sana siya ng kanta para dito. Pero bukod sa naibenta na niya ang mga music equipment na niya para sa magandang studio niya, ay parang masyado ring personal iyon. Baka kung ano pa ang maisip nito. Noong isang araw ay tila inip na ito at nawawala na ng pasensya nang makausap siya. Nasa mall siya noon, naghahanap ng mabibiling regalo para dito. Tumawag pala ito upang ibalita sa kanya na para sa Pasko ay nagdesisyon na rin sa wakas ang magkasintahang sina Ella at Gabriel. Nitong nakaraang 2 linggo ay nakasanayan nilang makinig sa usapan ng dalawa habang magkasama ang mga ito. Hinihintay nilang matuklasan ni Ella ang lipstick na inilagay niya sa pantalon ni Gabriel. Mukhang palpak dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin epektibo. Noon palang tinawagan ito ni Ella ay nagsabi lang ang babae rito tungkol sa mga insecurities nito. Nang hihingi ng payo. Ang sabi raw nito, minsan ay parang hindi na nito kilala ang sarili nito. Hindi naman daw ito dating ganoon nung si Oliver pa ang nobyo nito. Unang araw, ang akala nila ay magtutuloy-tuloy na ang pagkabiyak ng porselana dahil salamat na iyon. Hindi pa pala. Pagkaraan ng 2 araw ay tumawag uli rito sa babae at saglit na saglit lamang daw itong kinausap. Sinabing nabanggit na nito sa nobyo ang lahat at maayos na ang dalawa. Narinig din nilang pinagsabihan ni Gabriel si Ella na huwag nang tatawag kahit kailan kay Oliver. Isang bagay na ikinainis nito ng labis. Mula noon ay naging mainipin na itong makakita ng resulta. Mukha raw hindi naman epektibo ang mga plano niya. Bakit daw hindi pa rin nakikita ni Ella ang lipstick na inilagay niya? Binitbit na niya ang regalo kay Oliver. Idadaan niya iyon dito at iayain na itong sumama sa kanya. Total ay wala itong gagawin sa bahay nito. Noong isang araw pa nagbakasyon ang mga maids nito, mabigat sa loob niya na hayaan itong nag-iisa sa araw ng Pasko. 6:00 na ng gabi, uuwi pa siya sa silang. Mga pasado 7:00 ay naroon na siya kung hindi traffic. Pero idadaan pa niya ang regalo niya kay Oliver. Sana ay ma-appreciate nito iyon. Kahit paano, compilation niya ng lahat ng pinag-aralan niyang piyesa sa gitara, lahat ay tama sa piyesa. Kasama rin sa kanyang ibibigay rito ay lahat ng artikulo tungkol sa pagigitara na kung hindi niya na-download sa internet, ay ginupit niya sa magazine. Pagdating sa mga ganoong bagay ay maingat siya at hindi makalat. Matagal niyang iningatan iyon, parte ng pag-aaral niya ng instrumento. Ipapamana niya iyon dito. Total ay sa ulado na niya ang lahat ng iyon. Nang makarating sa bahay nito, ay para bang inaasahan na siya nito. May mga handa sa hapag. Nagtataka na siya. Nagluto ka o nagpaluto ka pa? Akala ko ba umuwi na ang mga maids mo? Ako ang nagluto. Ano akala mo sa akin? Hindi marunong. Ano bang malay ko? Magadaral ding akong nagsolo sa buhay. Masyadong mahal ang maids abroad, kaya noong college ako, sariling sikap ako. Well, it up. Sira ka talaga. Alam mong uuwi ako sa silang. So hindi naman ganoon kalayo ang silang. Pero ayaw ng lola ko na uuwi akong may laman ng tiyan. Gusto nun malinis ang plato ko. Mukhang nadismaya ito. Bagaman ngumiti naman. I got you a bit. Nagtungo sila sa sala. Isang maliit na kahon ang inabot nito sa kanya. Mamaya ako nabubuksan. 12 midnight. I got you something too. Itinuro niya ang naka-gift wrap na kahon. Kanina pa niya ipinatong yun sa coffee table. And here's your bonus. Kinuha niya ang sobre. Ayaw man niyang kunin ay ginamit niya ang isip niya. Kailangan niya ng pera. Magkano man ang halaga niyon ay makakatulong sa kanya. Mukhang wala na itong masabi. Hindi niya alam kung siya lamang iyon o sadyang parang gusto nitong manatili pa siya. Holiday.